Hi guys, natatandaan niyo pa po ba kung ano ang kasaysayan sa likod ng pagtatayo ng gusaling ito dito sa PICC? Ayan, ito po yung isang building na ipinatayo ng walang ginang Imelda Marcos na nabalot ng kontrobersya dahil daw po sa pagmamadali ay gumuho habang ginagawa at di umano ay maraming mga manggagawa ang natakpan sa lugar na ito. So, tingnan po natin kung ano na po ang hitsura ng gusaling ito, mga kabiyahero. Controversies and mysteries. Maganda ang layunin, ngunit nabalot ng kontrobersya ang pagtatayo ng gusaling ito. Ngayon po ay buwan ng Nobyembre, ang buwan na itinalaga sa pag-alaala ng mga kaluluwa ng mga yumao. At sa akin pong paghahanap ng kwento tungkol sa nangyari sa building na ito ay para pong sinasadya na noong pong palang November 17, 1981 din nangyari, alas 3 ng umaga nang gumuho ang 4th floor ng building habang ginagawa at napakarami po ng mga manggagawa na natrap doon po sa quick drying cement na kanila pong ginagamit sa pagtatayo ng gusaling ito. Ayon po sa impormasyon na ating natisod, ayan po at mababasa ninyo na ang halaga daw po ng budget na ginamit sa pagtatayo ng building na ito ay 25 million US dollar na dapat ay nakalaan sana sa pagpapagawa ng isang bahagi ng Philippine General Hospital. Kung kaya't siguro dahil po sa pangyayari ay mayroon na raw pong hula na may nakatakdang disaster na darating at mangyayari. Sinasabi po na noong araw na gawin ang ulat na ito, ang opisyal na bilang lang daw po ng mga namatay ay 7 katao. Ngunit ito po ay hindi sinasang-ayunan ng mga manggagawa na present noong panahon na yon. At sinasabi po nila na ang kanila raw pong mga inalis na katawan ay mahigit sa 100 katao. May mysterious curse o mahiwagang sumpa nga ba na bumabalot sa gusaling ito? Isa daw pong B.T. Benitez, ang may bahay po ng Assistant Minister noon na si Jose Conrado Benitez, ang siyang nagbigay ng kautusan na ipagpatuloy po ang konstruksyon na para po bang wala daw nangyari. At magmula daw po ng araw na yon ay nagkaroon na ng mga kakaibang nangyayari sa lugar ng konstruksyon. Makalipas daw po ang ilang buwan, itong si Benitez ay namatay sa pamamagitan ng isang freak car accident. At ayon daw po sa maraming aligasyon, ito daw po ay kinuha bilang paghihiganti ng mga biktima. At ayon pa raw po sa isang medium, ay sinabi raw po ng mga espiritu na si Betty is with us. Totoo man daw po o sa hindi, nagsagawa po ng maraming ritual ng iba't ibang pananampalataya upang linisin sa mga hindi magandang nangyayari ang lugar na ito. At noon daw pong January 18, araw ng pagbubukas ng gusaling ito, bago mag-alas 5 ng umaga ay ilang mga ritual po ng mga igorot ang isinagawa dito. Nag-aalay po sila ng mga hayop at kanila pong pinaduguan ang palibot nito para po mapaalis ang mga espiritu. Ang kwento ng nangyaring aksidente sa pagtatayo ng gusaling ito ay katotohanan. Ang tanging pinagtatalunan ay kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo sa bilang
ng mga naging biktima. Maaaring isipin na bunga lamang ng propagandang pampolitika kung kaya't pinalalaki nila ang bilang ng mga biktima. Marami sa atin ay hindi naman saksi sa totoong pangyayari. Ngunit sa tingin po ba ninyo, kapag hinukay po at muling pinaganda ang building na ito, ay mayroon pang matutuklasang mga kwentong hindi lantad sa ating mga nababasa? Ano man po ang totoo, nawa ay magkaroon ng kapayapaan ang mga kaluluwa na naging biktima sa pagkakaroon ng aksidente sa building na ito.